So, hi guys! Welcome back to my channel! So, yun nga guys, napakatagal na araw or napakatagal na buwan na hindi pa tayo nakapag-video guys. Hindi ako nakapag-upload ng mga videos ko. Dahil lang siguro sa wala ko maisip na content ko. But this time, ayan, naisipan ko na mag-upload nitong video to share sa inyo yung nangyari din sa akin. No? Actually guys, siguro makaka-relate sa akin dito is yung mga mother or yung mga gusto maging mom dyan. And so, ayun, isi-share ko lang sa inyo yung good news. So yun guys, hindi ko alam kung paano yung intro ko dito. Pero yun nga, to cut the story short, ay isa ako sa mga PCOS patient or may PCOS. So, ilang years din yon. Nag-try kami ng husband ko na magkaroon ulit ng baby. Pero matagal bago ako na-conceive. That's the time na I found out na may PCOS ako. So, naggamot ako, iniinom ko yung mga pills, then do diet, yung mga ganon. So, after a years, actually, I have one baby or one child. May isa akong anak. Ngayon, mag-turn 13 years old na siya. And unexpectedly, ay na-conceive ako. So, yung time na yon ay hindi ko na siya ini-expect kasi sabi nga, 'di ba, yung pagka may mga PCOS na mga babae, parang 50-50 kung pregnant o mako-conceive pa sila or mabubuntis. At sa case ko, hindi na ako gumagamit ng contraceptive o wala kaming ginagamit ng partner ko ilang years. So I did not expect na magkakaroon pa ako ng baby. Pero yun nga, irregular kasi ako talaga ever since. So, kahit na irregular ako, hindi na ako gumagamit talaga ng pills. Kasi yung pills yung nagpaparegulate ng menstruation mo kapag meron kang PCOS. But that time, parang iba kasi yung feeling ko kapag ka nag-pills ako. So, in-stop ko siya. So, ilang years din nung nag-stop ako noon. Then, nag-try kami. So, wala. So, yun nga, di na ako nag-expect. And yun nga, nung pagdating ng March, meron akong naramdaman nakakaiba. Usually naman talaga, meron akong lapse or hindi talaga ako nagme-mens 1 month, then magme-mens, then 1 month, then hindi. So, yung time na yon kapag ka ganun yung scenario ko for years na na-find out ko na may PCOS pala ako, every time na hindi ako nagme-mens ay talagang kinaugalian ko na yung nag-PPT. So, bakit ako nag-PPT? Nag-PPT ako for ano lang naman na, syempre, baka kasi may mainom ako na hindi ko alam na buntis pala ako, mga ganun ba. Parang precaution ko lang din, just in case lang. Although hindi na sumasagi sa isip ko na dapat meron or this month meron. Parang ano ko lang na nakaugalian ko na mag-PT. So, ayun. At nung April nga guys, nag-try lang ako magpa-check up. Although nag-PT na ako, medyo blurred kasi yung line, second line. So, nung nag-PT ako, 2 beses, blurred pa rin siya. Decide ako na magpa-check up sa isa sa OB. At ayun, at nalaman ko nga na pregnant na tayo. So, eto siya. So, yung time na yan ay masaya tayo kasi nga blessing dahil wala tayong ginawa or wala tayong ininom para lang magkaroon tayo na or ma-conceive tayo guys. Disclaimer lang guys, hindi ko masasabi na yung ginawa ko ay effective, magiging effective din sa inyo. Pero, ayun nga, gaya ng sinabi ko kasi hindi ko naman ine-expect talaga na mako-conceive pa ako. Pero, ito yung mga ginawa ko guys bago ako mamuntis nun. Then, aside dun sa in-stop ko nga yung pills, nag-pills kasi ako for 2 years or actually hindi siya 1 year, 2 years, parang ganon. Ini-stop ko siya kasi may time na nahihilo talaga ako. Kahit ano pa yung pills na gamitin ko. So, ayun. Ano nga ba yung mga ginawa ko guys? Wala naman akong naisip na ininom ko or ginawa ko kasi yun nga, mga food supplement lang naman na pang
pang mga vitamin C, mga ganun lang naman ang iniinom ko. Pero yung isa din siguro na naging magandang impact o malaking impact is na part na rin siguro yung pagda-diet. Actually, hindi siya totally diet guys na hindi ka kakain or mga ganon. Na-try ko na yun mga fasting, na-try ko na rin yung low carbs, yung mga ganon. Hindi ko alam kung saan dun yung nag-effect sa akin. Pero ang ginawa ko lang is, kasi dati ang kilos ko is 75 nung na-find out nila na may PCOS ako. And then, yun nga, yung nalaman ko ay na-try ko talaga yung best ko na ma-reduce yung weight ko. At ayun nga, nung nasa 65 something na ako, parang minintain ko na siya doon. Matagal din na taon guys, actually. Basta ang alam ko, ang ginawa ko lang talaga ay minimize lang yung carbohydrates. Yung tinapay na mahilig ako sa matatamis na tinapay, hindi na siya ngayon. Pag nagkakape ako, no sugar siya guys, black coffee talaga. Kasi kapag umiinom na ako ng with 3-in-1, parang iba na yung intake sa katawan ko. So, dahil nga dun sa low carbs ako, na-train yung katawan ko sa kape, no sugar, kaya ko na rin kumain ng itlog lang na kanin, parang ganon. So, yung kanin ko is hindi siya sobrang yung parehas noon na marami. So, talagang minimake sure ko na hindi siya sobra-sobra. Ayun. Kung halimbawa masobrahan man ako ng kinain, kinagabihan, hindi na ako kumakain ng kanin, kundi ulam na lang, then more on water. At ayun nga guys, hindi ko alam kung siguro may impact yon. So, hindi ko alam saan doon na method ng diet ang ginawa ko is either fasting or low carb. Sa low carb talaga, bumaba talaga yung timbang ko doon. And then, itong fasting is, nag-set lang ako ng oras na kung saan kakain ako ng kanin. Kung basta isang beses lang ako kakain ng kanin. And then, yun nga, yung hours ko, more on water. Pero may time din guys na hindi ko kaya, lalo na kasi pag nagwo-work ka. So, ang ginagawa ko na lang, kapag nakakain ako ng, for example, ng morning, sa tanghali, nagugutom ako, wala ng rice. At ayun nga, tapos practicing na more on gulay talaga. Yun lang guys. So, pero ang pinaka-main na ginawa ko tong video ay talagang para i-share ko sa inyo itong blessing na dumating sa amin. So, ayun, I'm very thankful kay Lord na pinagbigyan tayo. Sabi nga nila, patient is virtue. So, or meron tayong pinagpa-pray na hindi man nakukuha or na-answered noon, nung time na gustong-gusto mo, pero wait ka lang talaga sa right time at ito, ipinagkaloob na sa atin. So, dyan sa mga mom dyan na nag-expect or gusto pang magkaanak, ayan, huwag kayong mawala ng pag-asa. At tulungan nyo rin yung sarili nyo na, ayun, na magkaroon ng konting disiplina at try nyo rin mag-diet. Baka sakali, diba? And sabayan nyo rin ng prayers. At ngayon si baby ay last check-up namin. Thanks God ay okay naman. So magti 3 months na siya. Magpo 4 months this katapusan ng April. So, yun lang guys. I will update you sa ibang mga happenings sa baby ko. So, salamat sa panonood guys. Bye!